Guys, magandang umaga. Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. We're live from Terminal 3, domestic airport. Naiya. Siyempre sa Pasay. So, sa domestic area kami ngayon. Siyempre, dito lang kami sa Pinas. So, anyway, pagod guys. Alam mo, ano pa ako? 6 o'clock, gumising na ako. Tapos, nag-check out na agad-agad ako. This is my day 14 in Manila. So, saying bye Manila for now. So, yun. Medyo pagod lang talaga sa hotel, guys. Especially kami, more on meeting, conference. So, ang magagawa, bawal yung mag-ikot kasi napakahaba po ng traffic sa Manila. So, baka na-stranded ka, malilate ka na sa meeting mo. Baka pagdating mo sa venue, ang mga kasama mo pauwi na. So, yun. Dapat early ka pa magising. Kasama ko guys yung mga new friends. Like ito si Sir, you see? Ito si Sir, former overseas worker. Ngayon ay, syempre, enjoy the fruits of your labor. Parang ganun. So, yun. May kasama rin ako dito. Oh, yan. Hi, madam. Yan. That's also from overseas. So, enjoy and relax and keep safe sa pera mo na pinaghirapan. Oo. Dapat ay control lang, sir, no? Diba? Like yung mga kasama ko bought from the overseas worker, dapat ay dahan-dahan lang po sa paggagastos para hindi bumalik ulit sa abroad. Travel na kailang kumikita. Alam mo, napakahirap kasi talaga sa abroad, sir, diba? Napakahirap talaga sa abroad. Akala na mga kababayan natin, you have to work every now and then. Kahit masama para yung pakiramdam, bawal magkasakit. Kahit masama yung pakiramdam mo, you have to report. Kasi, sir, no work, no pay din, di ba? Some other company. Oo, some other companies, no work, no pay. Some are enjoying the benefit. Oo, yes, sir, oo. Pero most of the time, sir, ay naman ay talagang no work, no pay, di ba, sir? No? Mostly. Especially in cut salary tawag nila. Especially, sir, in private companies, di ba? Even the government, may tawag sila. Cut salary. Pero, sir, how does it compare being overseas worker and retired and compared to Manila? Almost the same? Depend on your lifestyle. Oo. Kung paano mo ina-handle yung present situation mo than before. Okay. So, kailangan medyo may control ka na. While controlling, enjoy traveling. Pero pag nag-travel ka, kailangan kumikita ka. Agree. How about, sir, yung the benefits na nakukuha natin? Is that possible na mas malaki yung sa overseas kaysa sa Pinas? Mas malaki sa overseas. Mas malaki. It depends on your company or your profession. Pero after retirement, sir, ay babalik ka, ay some na mga workers ay doon na naninirahan and some naman umuwi. Depende siguro, sir. Mostly. Depende. Pero kung iba naman, for good sa ibang bansa, sa Europe, sa US, Is that possible, sir, na masarap pa rin mamuhay sa sarili nating bansa? Yes. Oo, di ba? Philippines is No better home place. sweet home. No better place than like our own place, Everybody di ba? naman looking for future na dito magre-retire sa Pilipinas. Pero base, sir, sa mga experience nyo, being working abroad for so long at nag-retire sa abroad, ano po yung magandang na may papayo natin sa ating mga kababayan sa abroad na especially na pagkatapos nila pagkatapos ng sweldohan nila ay nagpapadala sa Pinas, gumagastos and papauwi sila, halos wala nang matira. How does sir, yung mapaipapayo sa kanila para magtipid-tipid? Kailangan mag-save sila for their future. Hindi yung padala ng padala. Oh, okay. Okay, tapos huwag masyado nag-i-invest sa mga liabilities. Kailangan yung mga asset na papakinabangan mo someday. Mga liabilities kasi talagang palabas ang pera. Pero nakikita ko sa mga overseas workers, sir, ay humahabol sa gadget. Pag may bago, bumibili ng bago. Paano yung
As long na pwede ano? mong pantawag, as long na mapipindot mo, Oo. kahit mumurahin yan, mag-sticker on. Pero kung uma-over mo, sobra-sobra, go for iPhone, pero it's not Nissan. Oo. Hindi siya yung hindi siya practical. Meron nga dyan na meron na talaga sa bulsa, pero ang gadget nila yung talagang Tsugi-tsugi lang. Tsugi lang. Nakaka-contact, nakakapag-message. Para saan yung may yung mga mamahaling item for what? Bukas iba na naman ng upgrade niyan. Wala na. Samantalang yung luma is luma. Oo. Actually sir, on my part, ay happy ako na nakasama ko kayo ngayon sa flight. Even an OFW na nagtrabaho ng matagal doon tapos ay magre-retiro. Napakagandang experience yun na makausap mo. Kasi makikita natin yung difference from working in our own country and then sa abroad. Kung ano yung mga difference. Sir, di ba napakalaking difference? Oo. Sir, on your experience, sir, paano po yung sending nyo? Is it limited or full blast yung sending nyo every month? May tinatawag tayong allotment So, Okay. depende kung 70-30 or 40-60 or 50-50. Depende sa situation ng family mo back home here in Philippines. Kung medyo kailangan naman nila mag 70-30 ka or 20-80. 20% sa'yo. Pero huwag mo nang dadalhin kung saan yung 20. Just for you. Ilabas mo lang yung konting pang enjoyment mo. Minsan once in a month, pagkasweldo mo, kain ka rin ng masarap sa labas. Pero wala naman ako nakikitang masarap sa labas Huwag sana na i-unwind mo lang. Unwind mo lang sarili mo. Ay sir, ano yung may papayo nyo sa ating mga kababayan? Mostly kasi na pagkagaling ng abroad ay talaga sabi nyo may pera. Tapos pagdating ng ating mga kamag-anak sa abroad ay yung iba ay sumasalubong talaga. Pag hindi mo nabigyan, nagtatampo talaga sir. Isipin nila, Oo. hindi pinupulot ang pera sa abroad, pinagdatapan. So, ang gagawin mo dyan, bakit kailangan mong mag one day millionaire? Tapos iniisip mo, babalik din ako agad. Agree. Eh, di pagbalik mo doon again, back to zero ka na naman. Kailangan mong gawin mag-back to zero ka lagi. Agree. Oo. Umalis ka ng meron, bumalik ka uli ng meron sa abroad. Hindi yung, ay, ubus na ako. Apply pa ako next week, wala na akong pera, hindi ka na makalabas. Hindi ka na makabili ng masarap na ganito, tinitipid mo yung sarili mo. Okay. Ultimo pang taxi mo papunta ng airport, wala na. Wala So, na. kailangan control. Mag-savings kayo or mag-invest kayo. Huwag masyado humaling sa mga latest gadgets, sir, di ba? Hindi naman yan, liabilities yan. Hindi naman yan investment na bukas binili mo ng 1,000 ngayon, bukas 2,000, no. Ngayon binili mo 1,000, tomorrow sa 100 sa lang yan. Mura-murahin lang yan. Alam mo sir, yun na mai-advise nyo ngayon ay nagagawin mo pag nasa abroad. Kasi abroad, mag-isa ka lang sir, di ba? Mag-isa ka lang and then you will sacrifice everything. Walang mag-aalaga sa'yo. Walang kung may sakit ka. agree. Oo. Ikaw mismo ang pupunta sa ospital, walang magsasama sa'yo. Bibigyan ka ng mga kailangan mo. Agree. Naghihirap ka ron, then pag nagbakasyon ka, suddenly, ubus-ubot mo. Gastos dito, gastos doon. Normal, pag uwi mo, normal lang. Sir, at least ilang taon kayo nag-work sa overseas? More than 20. Mga 20, 30 years? Less than 30? Less than 30 years. More or less 30 years? Yes. More or less 30 years, sir. Ano yung mga the worst experience na experience nyo, sir? Yung parang nightmare sa inyo na hindi makakalimutan? Especially sa Pilipinas. Makalimutan sa overseas na talagang ay yun sakripisyo na talagang unforgettable moment para sa inyo. Kasi when it comes to work, merong racial discrimination. Iba pa rin ang tingin nila sa ating mga Pilipino. Although magagalit tayo. Oo. Nasisigawan ka. Oo. Minsan discrimination, malakas sa abroad ang discrimination. Malakas talaga, sir. Alam, masakit yun. Now, dumating ang time na nagkakasakit ka, hindi makapaggawa ng noodles, hindi mo magawa. Grabe, sir. Hindi ka no? makatayo.
Oo. O kaya nasa work ka na, nanginginig ka, nag-work ka pa. Is it Kasi possible, kailangan. sir, na tulungan ka nila pag sakaling ganun nanginginig ka na, ay nilalagnat ka na? Tinutulungan ba? Pag talagang may mga open yung mga kasama mo sa or sa tinitira mo, yun. Siyempre, hindi ka nila babantayan. Mag-work din yan. Oo. Kung nasa bahay ka naman, medyo mataas ang may nararamdaman kang hindi maganda. Even na magpakulo kang tubig, nahirapan. Oh, in-employer natin, di ba tayo tinutulungan? At sir? tulungan tayo kasi may mga insurance. Oo, insurance lang, pero personally, they will take good care of you. Hindi. Hindi ka sa sir. ospital, Mag-isa ka doon. Grabe naman tatawag yun, sir. sila no? ambulansya, hatid ka Grabe, nila. Tapos, sir, sa ospital, Hindi, mag-isa lang, sir. Mag-isa lang. Siyempre, may mga... Have you experienced, sir, na mag-isa ka lang sa ospital? Oo. Ano yung trauma doon, sir? Yung parang, ano ba to? Parang, Wala kang makausap. Hinintay mo lang na dalawin ka ng nurse. oo, Kaya ng doktor. oo. Doon, sir, nami-miss mo yung mga kamag-anak mo, sir, yung pamilya. Yes. O, doon kasi yung time, sir, no, di Wala ba? nga, O, yun talagang parang napag-iwanan ka na, parang parang gano'n. nag-iisa ka sa mundo. Parang gano'n. Yun ang mga naisip mo. Oo. Minsan, ang sarap ng ang kinakain mo ay control ka. Kasi wala, ano tawag doon? Tipid-tipid na pag malapit ng katapusan. Oo. Yan na. Kailangan mo yun eh. Oo, kailangan. Oo. Hindi naman, anyway, hindi naman araw-araw kailangan masarap ang pagkain mo. Kailangan kumakain ka rin na medyo, May na-experience ako, sir. I don't know if na-experience you po. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ako nag-work before. So, syempre, we started from a lower na janitorial works, yung lahat, ay talagang dadaanan mo yun. Hindi naman pwede umakyat agad sa taas. So, na-experience ko, sir, Cams, na naglinis ako noon ng CR, na wala akong tulog, tapos naglilinis ng ano yun, sir, ng establishment. Alam mo, sir, bigla ako na-collapse dun sa loob ng CR. Walang tumulong sa akin, sir. Tapos, nakagising din ako, sir, kasi bukas yung gripo eh. Oh, bukas yung gripo. Maybe, sir, siguro, sa experience ko, sabi ko, medyo nakatulong siguro yung tubig, sir, nabuhusan ka. Eh, possible like that, sir. Nakapag-rest ka eh. Oo, Wala ka ng oo. malay. Siguro, stress ka na. Oo, agree. Over-fatigue ka na. Oo. So, siguro, naka-recover na yung body mo. Oo. Parang nakatulog ka na. Nag-resuscitate siya, sir, di ba? Oo. Recover ka na. Oo. So, yun. May nangyari ba sa inyo, sir? Mga ganun experience? Yung parang haggard ka na, parang bang hindi mo na kaya, parang hingal na hingal ka na sa trabaho, parang ganun. Oo. Yung time na wala ka sa mood talaga, yung mahina ang katawan mo. Oo. Nangyayari At saka hindi naman all the time, sir, Ay, maganda yung katawan oo. natin, sir, di May ba? time na 2 days ka Oo. na hindi nakakatulog ang maayos. Agree, oo. Lagi kang gising. Oo. Para kang barbecue, ganun ka lang ng ganun sa bed mo. Nangyayari yun eh. Hindi ako makatulog. Tapos papasok ka na naman ng umaga. Pagdating na naman ng ganun gabi, sleep ka lang, gising ka na naman. So nangyayari yan. Agree, sir, no? Sa akin naman, sir, yung nangyari, hindi ko sasabihin kung anong area yon kasi syempre confidential, sir. So, ang nangyari kasi, sir, parang exclusive DJ ako dati sa isang na very private na lugar. Tapos, natatapos kami ng mga 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, mostly 5 o'clock. Yeah. Tapos, sir, syempre, pag nag-work ka sa ibang tao, maaga ka pagigising kahit antok na antok ka, Mas sir. mauna ka. So yun sir, nangyari na yung moment na naglilinis ako ng CR, bigla ka na-collapse. Oh, naswerte nga siguro ako, sir, na Kumbaga sa ano, nag-resuscitate ako eh. Maswerte ka dahil nakapag-recover ka eh. Agree, sir, no? Di ba? Hindi ka naman yung tawag na Oo. hinimatay or what. Oo. Talagang natulog ka. Agree. Actually, sir, pag gising ko, basang-basa talaga ako. Pero nakarest ka. Siguro, sir, ang nakikita ko doon, malaking factor talaga yung tubig, sir, di ba? Oo. Oo, nabasa ka, kumbaga siya yung tumulong sa'yo. Pero kung wala yung tubig, baka masarap pa rin yung tulog mo. Kasi parang diretso. ano yun Malay mo, sir, diretso Kasi na. parang sumandal ka rin, bigla kang nakatulog. Pero, sir, malay mo, minutes diretso. lang, pero parang ang pilo mo, ang tagal-tagal Ang na. tagal-tagal na. Ganun Pero- yung nangyari sa'yo. Pero impossible, sir, baka diretso na yung pagtulog mo. Tsugi na. Sa aviation, ano yung the worst experience nyo, sir? Aksidente ka rin kahit pa paano.
Ay, oo, sir. Agree. Andiyan nauuntog ka. Oo. Andiyan yung talagang nasusugatan ka. Oo. Part of the ano mo yun. Oo. Part yun ng cycle ng trabaho, sir. Oo, hindi pa pwedeng laging ano ka. Andiyan mabuhos ang ano, mga hydraulic oil, mainit, talasik sa mga mata mo. Hindi mo iwasan yun. Kahit anong safe ang environment mo, nangyayari, may aksidente talaga. So, pipilin mo lahat yun. Agree. Sa mga kaibigan natin na makapanood nito, ay ito kay sir na almost 30 years experience sa overseas at saka nag-retire na. Napakagandang experience to na matanong natin at saka ito magiging gabay ng ating mga newbie workers sa abroad na yun, first timer, mga newbie. So at least makapulot po kayo ng aral kasi minsan po ay nakakalimutan natin yung mga dapat natin gawing pag nasa overseas. Minsan naman dahil sa gusto talaga natin maybe tumulong or maybe na magpa-impress, ay dapat po ay dahan-dahanin natin kasi remember, you're working for your own family pero kailangan din na magtipid ka pa rin sa sarili mo. Tandaan nila, pag punta nyo na abroad, hindi kayo mamamasyal doon. Oo. Papakahirap kayo mag-work. Hindi kayo mamumulot ng pera. Hindi ganun ang ano. At expect na hindi nangyas doon, expect mo na nasa baba. At saka you will be expecting also, sir, pag doon ka, the worst. Kasi nandoon na yun, sir, di ba? Expect the worst. Expect the worst. Siguro hanggang mapag-aralan mo lang yung lahat ng bagay doon, magkamay mo na, yun lang, may enjoy mo lang. Later, enjoy the life. Tama ba yung masabi natin term gagamitin na huwag kang high blood doon, dapat cool ka lang. Kasi nasa ibang bansa ka, sir, di ba? Ka lang. Oo. Kung sakaling, sir, ay matapang ka sa pinanggalingan mo or high blood ka sa pinanggalingan mo, huwag mong dalhin doon. Kasi, maging duwag ka ron o kaya mapagbigay ka ron. Oo. At saka always mapagmatyag. Di ba, sir, no? Di ba? Oh, the risks will always be there. Yes. Tapos remember, mag-isa ka lang. Huwag ka mag-isip na may kasama ka. Di ba? Yes. Mahirap. Pero enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Kasi kaya ka nag-abroad, kulang ka, kailangan mo para sa Pilipinas, para sa iwanan mo. Oo. Alam mo guys, I've been traveling for so many long years, for more than 10 years sa broadcast, sa news media. So, traveling ako guys. This is my first time to encounter kay sir na OFWs na nag-retired abroad. Tapos ay nagkaroon siya ng golden golden card or golden residency. Visa. Oo, visa doon sa lugar. Ibig sabihin kuya, ang golden visa ay talagang permanent resident ka doon for 10 years. For 10 years. And then subject for renewal. Depende siguro kung maganda yung status. Gusto mo pa or kung ano ang plan mo sa buhay? Oo. So, Kung ano yung plan mo? si sir, na-encounter natin doon, makikita mo yung experience niya sa abroad, kung paano siya nag-umpisa, paano ginawa niya lahat para siyempre matulungan yung pamilya niya, yung people surrounding him. Pero hindi lang siya, siyempre keep mo yung sarili niya. Kaya si sir naman ay ngayon, nagtutour siya. Siyempre, you have to enjoy the fruit of your labor. Sir, di ba? Oo, enjoy while you still you can, di ba? Oo. Hanggat nakakatayo ka, nakakalakad ka. Pero malakas pa si sir, ha? Oh, for almost 30 years, medyo hihina na tayo niyan, sir, di I'm ba? 65. Oh, wow. 65 ba? Tignan nyo si sir, ay talagang very active. Don't smoke. Oo. Don't drink. Ganon. Enjoy the life. Naku, magagalit. Sir, magagalit sa atin yung yung mga liquor company. Gagayahin nito tayo. Gagayahin. And then siguro guys, ay makikita natin, even ako, si Sir naman mag-agree sa akin, iwas-iwasan natin yung mga vices sa abroad. Especially yung inuman to the max. Yung, kung iinom ka, it will be light. Kung magsisigarilyo ka, it will be light everything. Light lang. Huwag yung todo. Kung nagasakit ka, wala makatulong siya kung bawal magsakit. Sir, totoo ba yun, sir, na-interview ko noon at saka experience na sabi niya, gagastos ako. Anyway, may sweldo naman ako bukas, sa abroad naman ako. You don't know what will happen next. Good. Even in a minute, in an hour. Paano pagpasok mo sa trabaho sabihin, hindi ka makapasok sa gate kasi you're out, you're fired. Oh, they can fire you anytime. Anytime, of course. Anytime, even nagtatrabaho ngayon, you don't know what they will, pakatawagin ka, you're out.
Hindi mo alam. Oo. Tapos puno ka sa utang. Hindi mo na babayaran yung mga gastos mo abroad, palayasin ka na. Bahala ka na. Grabe sir, Paano no? na gagawin mo? Oo. Sagad ka sa credit card, sagad sa Oo. utang, then suddenly, kinat ka nila. Wala ka ng work. Oo. Oh, 1 month na lang, pero diyan ka na lang sa bahay mo. Mag-arrange ka, mag-clearance ka na. At saka sir, So, we I would think- also advise na siguro dahan-dahan lang sa 5'6", 6'5", 7'5", or 8'5", o 8'5". Kasi mostly sir, pag nanghiram ka ngayon ng 500, ay ang tubo 300. Eh, wala ka namang O 400, grabe. wala ka 200. namang pang-field doon eh, kundi yung Oo. salary mo rin. Eh kung yun nga sir na mga GCash ngayon, eh cash na yun. Eh grabe naman tumubo yung mga retailer store, mga kung ano-ano Oo. diyan. Dapat dahan-dahan din kayo sa mga pera ng tao. 'Di ba sir, no? Pag ang income mo is Oo. 10, ang gastos mo 8, Mm. huwag kang lalagpas sa 10. Oo. Mag-11. Gas, Mm. ang salary mo is 10, punta ka lang sa 8, Mm. 8 ang gastos mo. So, Mm. meron ka pang 2. Oo. No? Ganun yung, huwag yung punta ka na 11, 12 ang gastos mo. 10 lang naman sweldo mo. Mm. Oo. Siguro ganun. Kung naintindihan nila ako. Oo. Alam mo guys, nandito kami kay sir na nagkataon na the same flight kami to somewhere else in Southern Mindanao. So ang nangyari dito guys na kami hanggang ngayon yung flight namin ay to be announced later. Wala pa kaming gate. So naka-standby lang kami dito. Dito kay sir, nag-checka kami. Ito mahalaga rin ito guys pag-usapan kasi ito sir well experienced at saka retired na siya. So makabigay tips sa ating mga kababayan. Yung maliit na tips sir, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan na makatulong sa kanila on papaano sila uunlad and para naman ay makapag-ipon sila, matulungan nila yung pamilya na. So, yun sinabi ni Sir, yung mga vices guys, yung mga vices natin, kung ano yung mga bisyo natin dito sa ating bansa, huwag Huwag natin nang dalhin dalhin doon. Di ba Sir, no? Na, Yung alak dito, alak huwag doon. na. Oo, di ba Sir, sending dito, Yes, sending oo. doon. At saka, Sir, di ba, ano ngayon Sir, yung like yung ah, mga nag-offer, mga cash na yun online, yun sir, mabilis ang sending. Wag. Naku guys, yung help a friend yun, minsan nagdadrama-drama lang. Wag. Di ba? Ang daming scammer ngayon online, sir. Na sasabihin lang, ay, namatay na yung lola ko, pero 20 years ago, namatay na yun. Namatay na yung papa mo, pero 50 years namatay na yun. Para makascam lang. Tandaan nila. Oo. Tandaan nila. Kaya nung umalis ka, hirap na hirap ka kung paano mo Agree. hanapin yung panggastos mo. Oo. Hindi sila nakatulong. Oo. So, hindi silang priority mo. Oo. Sir, makita natin, sir, bakit laging nai-scam, sir, yung mga overseas worker? Palagi talaga sila biktima, sir. Kawawa naman po. Kasi iba yung vision pag nasa abroad ka, akala mo lahat eh. Oo. Hanis yung kausap mo. Agree. Oo. Akala mo nandun ka sa abroad, Mm-mm. feeling mo, kagaya rin doon ng mga disiplinado. Mm-mm. Tapos bigla ka nalang suddenly, naloko ko. Mm-mm. Mga networking niya, kung ano-ano ba dyan. Mm-mm. Mag-invest. Ang dami, sir, sa abroad, di ba? Oo. Sila ang target. Pero talaga. magkakapwa natin, sir. May ibang lahi, pero mostly kapwa natin. Mostly, kapwa natin nakakabiktima, di ba, sir? Oo. Grabe, no? Oo. Iwas sila sa Oo. talagang work na lang, magtabi kayo, Oo. yun lang. Yun lang ang buhay. Ang the best talaga, sir, mag-ipon kung maaari, sir, di ba? Mag-ipon. Oo. At saka siguro bawas-bawasan, sir, ang sending. Sa akin naman, sir, yun siguro nakita ko, based on my experience, ay iwas-iwasan talaga yung mga Oversending. lending, sir. Lending Lending. ngayon, sir, 5, 6, Huwag 6, 7, 8, 7. Huwag kang papasok Ako, dyan at yan ay mga grabe. tinatawag na suicide loan, Loan. shark loan. Oo, mayroon pa, sir, yung sir, yung 5:5. Pag nanghiram ka ng 5, sasauli mo ng 1,500 din interest. Sakit. Grabe, di ba? Oo. Oo. Shark loan. Oo. Ay, Akala sa ano nyo- pala, sir? Ito, sir, aside dun, sir, yung experience natin, sir, na syempre, pag wala kang pera, gusto mo mag-abroad, manghihiram ka. Ano ba yung mapapayo natin dun na yung manghihiram ka tapos para Tanggapin- maka-abroad ka? Tanggapin mo muna yung masakit na salita. Bago, hindi ka naman makakairam. Salitaan ka pa ng masakit. Oo, agree. Oo. Sermonan ka pa, Oo. kamag-anak mo. Ngayon, pag nakaalis ka, sila pa unang Oo. Oo.
Tapos ang ano pa sir, So, ang una mong tatanggapin doon, Mm, yung masakit na salita muna, yung sumbat, mm. bago ka makiram. Or hindi ka pa nga piniram. Oo. Ah. Yung sumbat na yun, sir, ano ba yun? Ma-take natin seriously as gabay natin to succeed? Yun ang maglilip sa'yo eh. Ah, agree. Oo, sir. Kaya lang, baka pagdating mo ron, after a few months, kinalimutan mo yung lahat ng pag-iiram Yung mo. mura. Yung mura nila sa'yo. Eh, ikaw eh, puro ka inom kasi rito. Kaya yan, wala akong pera. Paano Oo. mag-upload ka pa pala? Actually, sir, pag hindi ka nag-succeed abroad, pagdating mo sa lugar mo, ay doon na, sir, minumura ka, sir, di ba? Pauwa ka. Oo, doon na, nakita ko, sir, doon ka na minumura kasi nga, ay galing ka abroad, saan niya? Anong ginawa mo sa abroad? Ay mumurahin ka, sir, kawawa naman. Diba, mga anak mo hindi mo na pag-aaral. Tapos ang bahay mo hindi mo na paayos. Or hindi ka nakapag-invest. Depende yan sa salary mo. Occupation mo. Guys, for the meantime, ay nanonood pa ngayon sa ating live ang ating mahal na Vice Mayor ng Lugos sa Municipality of Lugos sa Province of Sulu, si Almedsar Hajiri. Yan, Ano napakabait. Almedsar Hajiri, sir. Anong Kuwan, sir, yung sa Lugos, sir, Municipality of Lugos, Mayor? na Vice Mayor, napakaganda po talaga Vice yung area. Mayor? Yan, Sana nanonood. ma-invite nyo ako riyan. Pasyalan ko yun. Sir, ang ganda ng lugar, sir, ang linis ng dagat. Lahat naman lugar sa Pilipinas ay napakaganda. Napakaganda, sir. Pilipinas Oo. talaga rin. Tapos, sir, untouchable doon, sir, ang white sun. Yes. Hindi nagagalaw. Guys, baka naman po. Ganyan lang po. Mabait yan, sir, si Vice. Tapos si Raden din, na nanonood. Magandang umaga, Raden. At saka yung mga kaibigan natin nanonood din, magandang umaga po sa inyong lahat. Vice, magandang umaga, Vice Mayor Almedsar Hajiri. Oh, thank you so much for assisting us every time on the field. Na nandun talaga sa field pag nagko-cover kami. So, makikita mo talaga yung friendship nandoon. That's how we feel on the ground. So, yun, napakaganda. So, maganda rin na magkaroon tayo ng maraming kaibigan, sir. Yun, Dapat. parang yung tutulong sa atin. Kasi, kailangan talaga yun, sir, di ba? Oh, actually, sir, I'm so happy na na-meet ko kayo kasi ito yung small tips natin, magiging gabay ng ating mga OFWs para naman ay mabaon nila, sir, di ba? Ang dami, sir, nag-OFWs ngayon. Especially yung bansa natin ngayon ay sagad sa utang, ay kumikita sa overseas. O kung walang overseas, kung wala na yan, paano na yung Pilipinas? Totoo yan, sinabi. Noon. And then at the same time, alam naman natin na wala tayong ibang resources, kundi ang taxes tayo nabubuhay. Ang Pilipinas nabubuhay po sa taxes. Wala naman tayong iba. Diba? Pagkakitaan. Eh kung hindi, yung OFWs ay, si sir, ang laki nitong ambag sa ating ekonomiya, di ba? Yes. Oo. So, to be honest, hindi naman tulad, sir, ng Saudi na mayroon silang oil and gas na pwede mag-resupply. Use oil lang tayo. Use oil lang. Oo, say, Mga galing sa Jollibee. Jollibee, use oil lang. Sorry, parang Jollibee. Oo. Mga galing sa mga Oo. bangketa. At saka mga food chain. Use oil lang. Use oil. Kasi joke pero reality. Oo, reality. Oo. So, kumbaga wala talaga tayong na mapagkunan ng ating resources. Oo. So, Kaya- pag walang taxes, we cannot sustain. Kaya nga, Personal na resource mo nila. oo, Sariling sikap. sariling sikap. Pero siguro nakatulong din siguro, sir, yung sipag ng Pilipino para ma-overcome yung makatulong din sa ekonomiya ng ating bansa. Di ba? Yes. Oo. Talaga naman yun. Pero tagilid talaga tayo ngayon, sir, di ba? Tagilid ka lang. Tagilid, oo. Oo, tagilid. Lalong, lalong as years goes on ay naghihirap, sir, ang ating, di ba? Oo. O ating bansa. Pero hindi naman so far, hindi lang naman tayo. Ganun ka, no? Hindi lang naman tayo guys, naghihirap talaga yung ibang bansa din. Yes. So, depende naman siguro, sir, sa economic activity at sa kung paano natin ipausad ang ating bansa, sir, di ba? Oo. So, So, huwag mo na lang iasa yung sarili mo sa gobyerno. agree. Oo. Sarili mo na lang. Oo. Iangat mo. Mm-mm. At saka kahit sino pang namuno, sir, ay kailangan mo talaga magtrabaho. Oo, yung mga leaders natin, they were there because they will be the one to guide us. Maneuvering yan Oo, sila. maneuvering sila. And ikaw naman, kailangan mo magtrabaho. Huwag ka naman umasa sa kanila.
you had to work para sa pamilya mo, sa sarili mo. Di ba, sir, no? And then sila naman, Meron kumain nandun. lagi ng ayuda. Oo, yun sila, sir, nandun lang to guide us. Ito guys. Oo, Meron kumain ng to ayuda maneuver. lagi. Oo. Nakasawa rin yung dilata. At saka, sir, wag masyado sa, umasa sa ayuda. Oh. Oo. Yun ayuda, guys, hindi pa dapat tayo umasa lagi. Dapat ay magsikap din tayo. One thing sa mga OFW, Mm-mm. huwag nyo hihintuan ng SSS nyo. Ay, nakatulong, sir, no? At the end of the day, yan ang bubuhay lang sa inyo. Wow. Yan ang makakasuporta sa inyo. And other kwan, sir, mga, sir, Pag-ibig. siguro, pag-ibig, yun other mga, yung mga life-saving company, di ba, sir, no? Oo. Pero don't forget at huwag nyo kakalitaan or huwag nyo babaliwalayan ng Social Security, SSS. Oo, SSS. One, at the end of the day na mag-for good kayo or darating kayo sa senior age, kailangan nyo na. Kailangan talaga, sir, oo. Honest speaking. Oo. Malaki ba, sir, yung benefits doon? Kung malaki yung hulog mo. Depende, sir, sa hulugan Pero, natin, di ba? makakatulong. Oo. Oo. Good morning nga pala kay Dato Nur Jerry Wagas. Very active natin SK Chairman ng Tawi-Tawi. Thank you. Assalamualaikum, Jer. Assalamualaikum kanyang katantan. So that's Dato Nur Jerry Wagas. He's watching, sir, from Kuala Lumpur. Oh. Hi, yung kababayan. Apakabar, Kuala Lumpur. Sabi nila, Kabar Biasa. Di ba? Very good. Basa malayo. Basa malayo. And kay Melan, magandang umaga po. Maybe you are watching from Siocon or Zamboanga City. Magandang umaga po. So, and there's a lot of friends of us na watching, sir. Kasi mostly naman itong pinag-uusapan namin kami, sir, na relevant to the community that we can help us. Hindi naman kami na nagkukwento lang na hindi walang katuturan. Yun talagang mahalagang bagay. Hindi yun tayo nagbablog kung ano-ano lang na kami, guys, ay talagang ako never talaga ako gumagawa ng hakbang na yung paninira sa kapwa, pang-attack. No. We can never do that kasi lahat po tayo ay hindi perfecto. Oo, pwedeng pag-usapan ang mga bagay-bagay. Di ba, sir, no? If we have mistake, Ano pangalan ni SK? si Nur Jerry Wagas. Sa Siocon. Sa Siocon, sa Buanga del Norte. Baka naman. Ay, Nur Jerry Wagas, sir, nasa siya, Kuala Lumpur ngayon. Okay. Nasa Kuala Lumpur. Parang nanonood siya galing ng Kuala Lumpur. See you in... Yeah, kahapon yata yung flight niya. see you in Akel. Yeah, oo. Nanood pa yan, sir, ng concert ni David Foster sa David Foster. David Foster, sir. Hall of Famer. Nanood sa no, sir, sa Marriott Ballroom. David Foster live. Asian Tour live, The Hitman. So, actually nanood din ako, sir. Guys, nanood din ako. Magandang umaga kay Melan Alid. Maybe, thank you so much. Mag-ingat din po kayo. Maybe he's watching from Siocon, Zamboanga del Norte. Napakagandang lugar din. I was there in Siocon before, sir. Oo. Wala pa. Maayong buntag sa Pero atong gusto mga... ko pa sila. Sir, maayong buntag sa atong mga kababayan na Bisaya. Zamboanga, Buenos Dias, Zamboanga. Oo. So, yun, sir, kami naman, sir, ay talagang yung mga lahat ng mga bagay-bagay, pwede yan pag-usapan in a proper way. Hindi mo naman kailangan na manuligsa ng tao or mambanat. Hindi po yun nakakatulong sa ating mga kababayan at sa madla. Lalong yun lang yung nagka-create ng tension. So, do it professionally. Di ba, sir? Going past din tayo. Oo, going past. And then, kung ano man, guys, yung mga hindi pagkakaunawaan, we will do it in a proper way, in a professional way. Na madali natin yan pag-usapan. Oo. Because kung gusto mo, sabi niyang umunlad, ay irespeto mo yung opinion ng iba. At saka para irespeto ka ng ibang tao. And that's the only way. At saka, pag tumatanda na tayo, sir, remember, all we need to do is to deal with the good things that we can left behind, the good things that, and then it can be treasured by our friends or relatives around. Pero kung talagang masama yung gawain natin, guys, bad influence tayo, nako, mahirap yun. Down tayo. Oo. Saka matanda na tayo, guys. If you are over 40, remember, hindi ka na pabata. Tumatanda ka na. Smile. Oo, smile. That is the time na we're in na mag-umpisa ka na gumawa ng maganda, ng mabuti, sa kapwa at sa sarili mo.
hindi na tayo bata, di ba sir? Hindi na. Oo. We have to learn good things and siguro good deeds and then siguro maging good image sa community. Yeah. Being a good example to Lagi your malinis own. ang ulo. Agree. Oo. Be a good example to your own community. Because even tayo guys, we can build our own community. Yes. Oo. 'Di ba? Kasi malaking bagay makatulong tayo sa ating komunidad. Kailangan. 'Di ba? Kailangan. Kailangan ng good example ka ng Oo. mga bata. Oo. Oo. Pero yung pagtulong naman nandoon 'yun, pero wag lang sagarin. Oo, tapos kung tinulungan tayo, wag naman umasa doon sa lagi kang tulungan. Wag. And then you have also to sacrifice to our own. And then like ngayon sir, nakikita natin lagi ako nagko-cover sa mga ayuda. Ang daming mga ayuda binibigay ng ating gobyerno. So sa ating mga advice po mga kaibigan, para rin nga abroad. Wag umasa talaga doon sa pera ng abroad at saka wag masyado umasa sa mga ayuda. Kailangan din, oo. Yung family na merong OFW, huwag Oo. kayong hingi ng hingi. Kawawa din sila. Kawawa naman yung Kawawa nasa din abroad. sila. Oo. Pag nagpadala sila, budget nyo. Agree. Kahit ubusin yun, budget lang. Oo. Para din yun ayuda. Pag binibigyan ka ng ayuda, especially ng ating government ngayon, ipunin mo yun. Huwag mo yung ipambayad ng utang, ibili ng gadget. And then, makakatulong na yun to sustain you. Kahit naman 5,000, 10,000. Yes. Malaking bagay na po yun. Huwag Yung nagbibidyo pag tinutulong. nagpadala ng pera yung Oo. OFW. Or, Huwag lagi nagbibidyo. agree. Or kung binibigyan ka ng ayuda, wag lang yung nagbibideo okay, nagiinuman. And that's the best way that we can do and to help our community. Not only in our community, to help us grow. Diba? Yes, Oo. Oo. Kasi kailangan tayo guys ngayon matuto. Yung past natin, let's forget the past and go for the future and at the same time, learn from the past. Yes. Oo. Diba? Oo. Kasi yung na past, nakaraan na yun eh. Wala na eh. Hindi Learn na from natin your mabago. mistakes. In everyday mistakes, Oo. there's a progress Oo. also. Oo. More progress, more mistakes. Actually, sir, yung mistakes natin, yun nakakatulong That's sa why, atin. yes. Oo. To grow. Oo. Actually, guys, in mistake, maganda talaga grow. mag-mistake kasi learning you to grow. Di ba, sir? Wait lang actually. Oo. Oo. So, maganda guys na yung kaibigan natin, tinitingnan niya ngayon yung flight namin kasi to be announced later. Ha? Still TBA to be announced later. So guys, urong ka sir. So mahaba pa po yung pag-uusapan namin para naman ay may kabuluhan kaysa naman nakaupo dito. Mas maganda na sir na may ma-part tayong knowledge to share knowledge and experience because at saka sir, in makikita natin siguro, maganda talaga sir na makinig ka, kumuha ka ng experience, at saka titingnan mo naman yung sinabi namin, kung makakatulong sa'yo, pwede mong gamitin. Kung hindi makatulong, sir, leave it behind. Oo. Pero making sure guys, 100%, 101%, lahat ng sinasabi namin dito ni sir, very fruitful, makakatulong sa'yo, at saka makakatulong talaga, kung paano tayo magtipid, kung paano tayo ma-learn. Kasi ito sa amin guys, experience talaga ito. Hindi lamang ito na napulot mo sa kalye. Di ba sir? No? Oo. We worked for this for how many long years? And we have experienced this one for how many long years? It's almost, sa akin naman, almost 20 years in broadcast media. Sa inyo naman sir, almost 30 years in abroad hanggang nagretiro. So, it will help you grow and a little bit shape your own life based sa mga sinasabi namin. Oo, possible, di ba sir? Meron kasi sir na, bakit tayo makinig dyan? Ganito. Paminsan-minsan, kailangan tayo rin makinig. Kailangan meron Diba? ka rin suggestion na kinukuha. Oo. If they suggest, Oo. take it. Pag makakatulong sa'yo, Oo. okay. Pag hindi, leave it. Oh, leave it. Oo. Pero, based on the experience, Oo. kailangan mo makinig sa tao. Oo. Kailangan mo rin yun, sir, makinig at sa makarelate din sa mga experience nila. In the future, magagamit mo talaga yun, sir, di ba? Kasi, cycle, papalit-palit ang tao. Papalit-palit. Ang OFW, may nag-retire, may pumapasok. Oo. Mas marami ang pumapasok ulit sa being Pumapasok. to be a OFW. Oo.
Actually, sir, speaking with the OFW, ang laking ambak nun sa ekonomiya totoo ng naman. bansa, di ba, sir, no? Di ba? Halos, Oo, nakakatulong. sabi nila, bayani. Oo. Sabi nila yun. Sabi nila bayani, bayani na yung OFW, sir, di ba? Sabi nila. Oo, sana naman yung bayani may gantimpala, di ba, sir, no? Panindagan mo maging bayani ka. Oo. So, gawin mo ngayon yung karap-dapat for your future tsaka sa mga Oo. naiwan mo. Ano. Hindi lang maging bayani ka dahil bayani ka. Bayani ka dahil Oo. ultimo yung anak nila, paghingan nila, sinusuporta mo. Bayani ka nga. Bayani ka nga. Bayani ka. Pero kailangan talaga, sir, doon ay talaga siguro mag-ipon-ipon talaga, sir. No? Bakit, sir, mostly, sir, mga sa ating mga OFW, with respect to them, na karamihan talaga ay hindi nakakaipon. Di ba, sir, no? Kasi bukod sa nagpaaral ng mga anak, Mm-mm. nag-asawa pa si anak, inasa pa sa nanay o tatay or sa kapatid na nasa abroad. May asawa na, maasa pa. Paano makakaipon yan? Agree. Oo. Grabe, sir, Saka no? yung pagiging Pilipino kasi natin, very tight tayo. Oo, tight. And then, parang pamilya. Di ba, sir? Pamilya. Ngayon, Oo. iba naman, umaasa na, pinag-aral mo na, tapos yung anak, Iwanan ka pa. yung anak nila, iasa pa rin sa'yo. Mm-mm. Ultimo birthday, yan. Siguro, siguro, sir, we have to learn to grow. Yun, kumbaga, na pag sakaling may pamilya ka, totoo naman talaga yung mga Pilipino, pero kailangan we have to limit everything. Di ba, sir, no? Control. Yung control lang, konting control, bibigyan mo, pero wag naman lahat, ubus. Maraming OFW, at the end of the day, kawawa sila. Oo, kawawa. Sila itong maasan lang. Agree. O Oo. hindi pa nabibigyan. Wala sila. Oo. Kaya isipin mo rin yun. Kasi kawawa talaga, sir, no, 'di ba? Oo. Kasi grabe, sir, lahat ng halos lahat ng ating mga Pilipinos ngayon, pagkatapos ay mag-abroad, laging iniisip mag-abroad. And then, anyway, alam mo guys, sa totoo lang, sir, hindi mo na, kung gusto mo talaga guys, hindi mo naman kailangan mag-abroad. Maging masipag ka lang, yayaman ka rin sa ating bansa. Yes. Alam mo ngayon guys, based sa pag-iikot namin sa buong Pilipinas, napababayaan yun ating agricultural land. Ayaw na natin magdumi-dumi sa mga kamay natin, and then gusto natin na lang malinis doon. Alam mo guys, ngayon nagmamahal yung agricultural products. Nagmamahal yung bigas, nagmamahal yung gulay. And then, building with our own backyard, sir, pwede tayo magtanim doon. Malaking kinikita natin. Dito lang pwede na. At saka, sir, you can sell it online. You can sell it na direct sa market. Ang mahal-mahal. If you can earn, guys, na 200, 300 a day to 1,000, malaking bagay na yun. Ilan lang silang ganun. Oo, ilan lang. Ngayon, kung wala ka property, wala ka agricultural or any. Agree. Lumabas ka, mag-ipon ka, magkaroon ka rin ng ganun. Oo. Mag-invest ka, makabili ka ng maliit na farm. Para one day, okay ka na, magkakasama-sama na kayo. Oo. At saka napag-usapan naman natin itong farm. Alam mo, karamihan sa Manila, with due respect sa ating mga kababayan, napakarami po mga lupain nila sa probinsya. Ayaw nila na magsapalaran doon. Nandito sila lumuwas ng Manila. Ang hirap po. Ang balik probinsya na lang kayo. Ang hirap po sa Manila. Siksikan sila sa maliit na room. At saka, sir, yung sweldo nila, sir. Ang sweldo nila, kulang pa yun sa pamasahe ninyo. Ang hirap ng buhay dito sa Maynila. Yung susweldohin mo na Not minimum only rate, Manila. sir. In minimum rate, sir. Kulang pa yun sa taxi mo araw-araw sa jeep. Wala pang pangkain mo. Lalo na, sir, pag mga 3 rides, 4 rides sa trabaho mo, working place. Tapos, ang liit ng room mo, ang init, walang hangin. Agree. Yung room mo, guys, na experience ko, guys, 3,500, 5,000, maliit na room. Malaki pa yung toilet. Maingay pa. Maingay pa. Tapos minsan sa room kayo, sir, yung 3,500 or 5,000, mga 6 kayo. Ay 4, 5, grabe. Sa toilet. Congested. Wala Hindi ka. reserve. Sige, no problem. So yun nangyayari doon. So siguro naman, sir, kailangan natin bumalik sa probinsya. Mas gusto ko buhay probinsya. Oo, ang sarap ng buhay doon, sir. Gulay-gulay lang, buhay na, di ba? Pero totoo pa rin yung sinabing ang hirap kumita ng pera sa probinsya. Oo. Bakit, Pero sir? iba naman, nangangarap na ng Manila para makapag-aral.
Ano ba? Pero bakit sir yung mga tao sa syudad ay karamihan nagmamigrate to provinces? Oo, bumabalik sa probinsya. May mga Bagay, pera na, may mga pera na yun sila naman doon. Palitan lang. Ay umaalis, bumabalik ng syudad, di ba? sir? Sila tapos na rin Oo. sa plan nila nasa lungsod, nasa Oo. city, Agree. balik na tayo. Oo. Kasi na-meet na nila yung gusto nila, balik na ng Oo. province. Mm. Ako gusto ko sa province. Pero siguro sir maganda doon ay parang mas maganda i-cultivate natin ating mga lupain, 'di ba? Kung may mga lupain. Actually, guys, pwede naman sa Pilipino kasi magaling din yung mga Pilipino, mababait na pwede ka naman ay partihan mo sila, magtatanim ka. Hindi naman yun talagang ano sa kanila. Hindi Ngayon big kasi, deal yun. O, hatian lang. Yung marketing kasi, Oo. yung farm to Oo. market, medyo gumaganda na eh. Oo, gumaganda na. Nagkakaroon na ng magandang daan. Accessible na lahat, sir. Accessible na. Tapos marami na yung market, very wide. Ito, farm to market. Oo. Yung Oo. road to market. Mm-mm. From farm To market. what Oo. they call it. Farm to market road. Ayun. Oo. Yung marami nang ganyan. Oo, marami na. Marami Oo. na. So, Oo. ang mga product nyo, madali mo nang ibenta. Oo, madaling ibenta. Pwede mong ibenta online, pwede mo idalhin sa market diretso. Tapos, accessible lahat papuntang palengke. Oo. Siyempre, nangangarap din na magkaroon ng color TV, smart TV, kaya lumalabas sila, pupunta na abroad. Magandang umaga pala kay Ma'am Sap. Ma'am Sap, good morning. Missing you, Ma'am Sap. Ay matagal na po kami hindi nagkikita. Thank you for watching. Kami naman to habang nag-aantay ng flight ay mas maganda na may maganap. Na Yes. kahit konti lang man, sir, di ba? Yes. Kasi sayang din naman, guys, nakaupo lang kami dito, wala kaming ginagawa. Yeah. Bring it on. Bring it on. bring it on. Sabi ng camera, bring them on camera. Okay. Yes. We are bringing you to listen to us para naman ay makabigay kami konting tips. Yeah. Maybe you wanted to listen. Kami naman nagkukwento based on the experience that sinishare namin sa inyo na para namin makatulong yun. Saan ba nanggaling yung mga viewers mo? Oo, ay marami tayo sir viewers. Maya-maya yan sir, napakarami. Tapos kasi ano naman yan sir, after that naka-post naman. So napakarami, hindi na yan nawawala sir. Oo, ang buhay tayo nandun na sa social media. Yun na yung buhay ngayon. So ako naman sir, actually almost 4 years nag-live ako noon during my coverage. So, ngayon lang ako sir nag-live, nag-test kasi ako. Siguro sa Newport World Resort ako nag-live after almost 4 years. Tapos ngayon, siguro pangatlo o pang-apat kong live to. Parang stress reliever. Tapos at the same time sir, nagte-test ako ng gadget kasi nahuhulog yung mga gadget ko sa takbuhan. So ngayon, pero maganda din rin sir, ay may kabuluhan nating pag-uusapan. Na at least makatulong kayo sa ating mga kaibigan kasi malaking bagay yun yung maging tips natin sa kanila. Kasi guys, lahat ng mga kababayan natin ngayon, almost lahat na gusto talaga mag-abroad. Di ba sir, no? Oo, ilang persento sir, malaki na, di ba? May maganda ng buhay dito. Oo. Gusto nila. Pero ma-experience yung work to work abroad. Oo. Nakasakay na yung plano. I think siguro Ulit-ulit yan, mag-ipon lang. Mag-ayos-ayusin Hindi lang. mo kayo makapag-ipon ng cash, invest kayo. Na pwede yung ibenta one day. Oo. Kailangan ko na to. Anyway, pag nag-invest kayo ng property, maliit man o malaki, dodoble o triple yan after. And then yung guide sa pag-iipon, iwas-iwasan yung mga vices. Kung lasenggo po tayo sa ating lugar o sa ating bansa, Misa-misa. huwag natin dalhin sa abroad. Ang tawag doon, occasional lang. Occasional lang sa abroad. Kasi mostly sa atin naman ay ating mga kababayan hindi makapigil pag nakagawian na dito sa Pilipinas. Huwag iinom pag may pasok bukas. Hindi ka tatagal sa abroad. Hindi lang yun sir sa abroad Either naman na dito. hospital ang pupunta mo or terminated. Totoo yun. Ugly hangover. May hangover pa sa trabaho. Di ba sir? Ano magagawa mo pag ikaw lasing Lasing. o nahihilo? Agree. So, wala kang production maganda. Ang hirap ngumiti. Pag nakain mo, or hangover. Actually guys, ako naman, kung bakit ako minsan nagla-live pa minsan siguro ngayon, parang magla-live tayo pa minsan kasi napakasarap naman guys
ay mag-live kasi naaalala ko rin at saka nami-miss ko rin yung nagla-live sa radyo, sa news, tapos gumagawa ng news, live na ikaw mismo, tapos sa parang talk show, tapos yun ganun. So nami-miss ko din. So we can do naman talk show dito sa ating social media kahit naman hindi sa sa TV o radio. Dati kasi kuya sa TV and radio, doon lang ka lang pwede mag-broadcast. Yes. Ngayon you can do it anywhere. Pero Yes. siguro maganda lang natin pag-usapan yung makabuluhan. Yun hindi yung mga kahit walang katuturan na doon nagba-vlog ka rin, kahit wala ka nang ginagawa, magba-vlog ka rin. Dapat yun paminsan-minsan may kabuluhan ba ako yung pag-usapan. May word siya, word. Oo. In words siya na words siya na magamit ng ating mga kababayan. Kasi yun lang naman kailangan. Kami naman sa broadcast media ay naglalabas lang ng mga balita, nagbibigay ng payo, nagaano. Pero nasa sayo na yung kung makinig ka o hindi. Oo. Wala na tayong part Pero doon. makinig kayo. Makala makinig ka. Oo. Kasi sabi ng matatanda, yung mga hindi na marunong makinig sa mga advices ng matatanda ay mahirap daw yun makarating sa kinaroroonan. So, di ba? So in the future In the future, oo. Mahirap makarating. Intelihente ka naman, Oo. okay lang. Oo. Pero kung In term noon kuya, mahirap makarating. Oo. Pero kung intelihente ka naman, pero tumangkot ka ng mga suggestion, nakikinig ka, mas aangat ka lalo. Oo, mas aangat ka lalo. Two heads is better than one. Yes. So more heads is better than one. Yes. O payo lang kung sakaling pwede na mumatay, okay. Kung hindi, leave it. Bayaan mo. Ako naman guys, totoo lang noon ay medyo mataas din yung temper ko. So wala akong patience, walang tiyaga sa mga ganun. Pero ngayon guys, as we grow old, ay talagang nagkakaroon na yung patience, nagkakaroon na yung parang sir, malumanay na. Oo, nag-slow down na kasi tayo, 'di ba? Oo, hindi na tayo Sa mga naranasan mo na. Oo, hindi na tayo sobra aggressive. Oo, hindi na. Oo, aggressive. Tsaka, pag lumitad dapat, hindi na magagalitin. Oo. Ang bihira ng oras sa mga flight natin. Ba't na wala pang ano? Wala pa. Anong oras na, Wala sir? pa. Anong oras na Kailangan ba? patience eh, no? 10:35. Wala pa Kailangan naman. talaga pasensyoso ka. Oo. Naiinip na ako eh. Parang itong flight natin ay TBA pa rin, pero wala pa rin hanggang ngayon na boarding gate. Okay lang. Di ba? Wala pang boarding gate. So, parang ito magiging example, guide. Be patient. Hindi naman tayo nagmamadali. Relax ka lang, Kaya ka ta-travel. Oo. Pero marami kasi sir pag ganito na minsan tumataas na yung presyon. So parang So siguro ang sabi natin na relax ka lang. Anyway, ay yung TBA na yun, magkakaroon din ng boarding gate. By the way, yung TBA, sa basketball. TBA to be announced later. Baka akala yun, nasa PBA tayo. Basketball, hindi basketball. So ibig sabihin pag sa eroplano, kuya, pag sa boarding gate ka, to be announced later ang turn nila, 'di ba? Kasi wala pang gate na available. Sa Cebu Pacific lang po yun. Sa Philippine Airlines meron ba? Sa Philippine Airlines meron ba kuya? Meron. Meron naman. Meron kuya. Meron. Meron. In every airport naman kuya meron, 'di So, ba? Cebu Pacific. Ibig baka sabihin naman. fully booked siya yung kuhandaan. Cebu Pacific baka naman. Kailangan namin ng coffee rito. Wala pang wala pang gate kuya. Wala pa. Oo, wala pang gate. May coffee naman kuya, pero kailangan mo magbayad. Yun lang. Oo, nasa tabi namin yung coffee. Baka uminom. Baka sabihin ng wag mo iasa sa amin. Joke. Hindi guys, ganun talaga guys, to be serious. To be announced later. So ibig sabihin wala pa tayong boarding gate kasi wala pang bakante. 'Di ba? Kasi lalagyan 'yun ng gate nila. So yung isa sir, mayroon na, sa atin wala pa. Nasaan na tayo? Wala pa sir. Nandun sir. Wala pang, hindi namin pwede announce, that's confidential. 'Di ba? Hindi namin pwede announce, pero nasa departure, hindi na namin announce kung anong oras in travel namin, 'di ba sir? Yung parang that's confidentially. Basta we will be traveling to northern at southern Mindanao. Di ba sir? Southern Mindanao. Ay, magandang umaga po kay Kaatong Latore. Thank you so much, Kaatong, for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum. He's watching from Sulu. Oh yes. Okay. Baka naman po dyan. So marami tayong
Oh, marami tayong ano sir, marami tayong viewers from it. Lalo na pag saan ka post na sir, marami na talagang viewers. Oo, so yun. So syempre naman yung mga tao busy, hindi naman lagi na sa social media. Oo, hindi. At saka marami pa rin sa Pilipinas na dead spot guys. No, Oo. di ba sir? Napakarami pa rin dead spot. O maraming patay. Maraming patay, dead spot, walang internet, walang ewan ko. Sa dami-dami ng concert, wala pa rin sir, di ba? Sa dami ng pinangako nila. Oo. Ay, normally ganun talaga yun, sir. Huwag umasa sa pangako. Tama Diba? nga, umiyas sa kanila. Huwag may asa sa kanila. Kailangan yung buhay natin, iasa sa sarili. O, diba, sir? Oo. So, yun talaga, sir, napakaganda. So, siguro, maybe, sir, 30 minutes before departure time, they will announce our gate. O, diba? Yes. Oo, they will announce. Sa ngayon, wala pa po ay TBA. Marami pang TBA to be announced later. Yeah, okay. So that's the term that you airlines is using for this time. Pero medyo yun napakarami guys tao dito sa sa airports. Oo, congested na talaga sir dito. Tao, parang travel. Oo. Sir, May mga pera sila. base sa aviation nyo sir experience, saan airport sir in pinakamaluwang, parang hindi siya congested? Oo. Parang ano rin eh. Oo. Ganun Kaya din. halos Ganun din, sir. depende rin kasi sa oras eh. Oo, Pero dito kasi- kasi domestic eh. Talagang maraming flight eh. Oo, domestic kasi Pero doon naman napakarami. hindi naman masyado. Mm-mm. Pero yung international flight, hindi masyado naman siksikan, sir. no? Ay, Diba? hindi naman. Hindi naman masyado, guys, yung international flight noon, Hindi naman. yung sinakyan ko, ay hindi naman talaga masyadong congested, even yung sa international flight. Sumakay din kami dati. So, eto lang sa domestic, talagang ay very congested. Oo, congested talaga. Kasi napakaraming napakaraming nakatayo lang guys na walang maupuan. Alam mo naman Actually. kung Pilipinas sa Ninoy Aquino is Oo. one of the busiest airport in the world. Di Pilipinas, sir. Oo. Pilipinas. Oo. Kasi ito ang pinakamadaling transit point. Oo. Oo. Pinakamalaking maraming transit point sa buong mundo. Agree. We are one. Oo, transit point Tayo napakarami. sa top. Oo. Oo. And then one of those kaya na experience ko pag one of those na experience ko kaya pag nakaupo ka sa katulad dito sa departure area ay congested. Yung mga tao naman guys, yung mga pasahero, pati bag nila pinapaupo na may buhay. Dapat yun yung bag nila, hindi sa upuan pinapaupo, nag-giveaway sa iba, di ba? Oo, base sa experience mo ngayon, ang dami talaga guys dito na... Passenger din kasi yung mga Oo, yung bag. Yung bag guys, pinapaupo sa upuan. Kaya yung mga taong gusto umupo ay hindi makaupo. So kumbaga, mayroon talaga bakante when you give way. Di ba guys? Oo. bigyan yung makaupo yung iba. Oo, yung bag nyo ilagay sa baba. Kahit saan bansa kayo pumunta. Kahit anong bansa, kahit anong airport. Oo, yung bag natin, baggage natin, ilagay Baba natin nila. sa baba. Tapos yung tao, paupuin nyo. Oo, so para naman ay Yung po intended for passenger, not Agree. for the for the bag. bags or Oo. any. Unless na yung bag nyo may tao sa loob. Oo, di ba? Nakaka-smile lagi pag nasa airport kayo. Huwag yung tamang suplada. Pag ngintihan po kayo, ngiti kayo. Bumiti lang kayo. That's life. Pero pag sa kayo sasakang aeroplano, Oo. Ay, kuya, saan ka pala yung kamag-anak nyo? Probinsya? ako po, yes. marami. Meron sa norte, Mm-mm. merong, mostly norte, Bulacan. Oo, pero yung province nyo, Bulacan talaga, kuya. Bulacan. Oo, sir, kuya, pwede nyo batiin yung mga kamag-anak nyo sa Bulacan. May mga kaibigan ako sa Bulacan. O, napakarami. Lahat ng kamag-anak ko yan sa Bulacan. Oo. At mga taga-Romblon, Oo. sa Magdiwang, Sir, banggitin nyo yung pamilya, sir. Sibuyan Island, Sibuyan Island. Pamilya, sir. Oo. Pamero family, Tansyongo family, Rodland family, ano pa, Gutierrez family, lahat kayo dyan. Happy Fiesta nga pala sa 24. 24 sa Yes, San Juan. San Juan. San Juan sa San Juan, area ni Jingo Estrada o hindi? Doon sa Sibuyan Island. Sibuyan Island. Sibuyan Island. Babalik ako dyan. Happy Fiesta. Oo. Kuya, yung full name nyo, kuya? Kuya Art. Art na lang, Kuya Art. Oo, Kuya Art. Yun, si So, Kuya Kuya Art. Okay, oo. Si Kuya ay... Boss Art.
Kuya Art. Oo, born and raised sa Bulacan kuya, no, di ba? Apo. Kayo born and raised. Bulakenyo yan si kuya. Marami akong kaibigan Bulakenyo. Oo, pero binabaha na yung part ng Bulacan, di ba kuya? Hindi. Dito kami sa... Oo. Sa bundok kami. Oo, pero yung sa kanila binabaha. Dito sa west. Sa lower ground sila, di ba? Sa Okay, lower- bandang Bukawi. Oo. Bandang dyan. Grabe ko yung Dito kami flooded. sa east. Grabe yung flooded ng Bulacan, no? di ba? Low-lying area. Low-lying areas. Pag nag-high tide, baha. Oh, pero kuya, hindi na, Pag low tide, walang baha. hindi na nakapag ano yung mga tao natin doon. Hindi na nakapag ano pa yun ng isda, nakapag ano pa yung kuya, nakapag farm ng isda, di ba kuya? Normal sa kanila yan. Oo. Pag summer, okay. Pag high tide? rainy season, medyo Alanganin. alangan. Oo. Surviving. They used to na lang. Oo. Parang naging ano na sila doon kuya, parang in parts doon kuya, parang naging Wala saan na. pa yun kuya? Ano sir? Marami yan. Ano pa yung kuya sa Venice? Parang Venice na yun. Parang Venice na kuya, no? High tide, Saan part ba yun kuya? Sa anong tawag doon sa part? Italy. Hindi part ng ano nyo? Oo. Yung part nyo kuya doon? Yung part ng area na binabaha sa Bulacan? Marami dyan. Bukawi, merong Valenzuela, merong... Sa Bukawi ka, binabaha na din kuya? Oo, normal lang yun. Normal lang yun. Hanggang Malabon na yan, Nabotas. Hindi magtagal, magiging Venice of the North na. Actually, meron sa Malabon na ganyan. Malabon din ang bumabaha. So, ang 8532 to Northern Mindanao, to Southern Mindanao, ay Southern Mindanao nandun, saan na doon kuya? Let's see, malapit kasi kami guys sa ano, mayroon na kaming Silipin ko. mayroon na kaming boarding gate. That boarding gate is 3 and above. Yes, so nakita ko. So, guys, magpaalam na tayo. Kuya, magpaalam na tayo kasi pupunta na tayo sa boarding area. Guys, si kuya po ay magpapaalam na. Masalam sa inyo. Have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. See you then. Pag Mindanao. nag-invite kayo, puntahan namin kayo. Oo, Mindanao, lahat ay madadaanan mo kaya ay ano yun, ay Magandang lugar ng Mindanao. gandang lugar. Guys, magandang umaga ulit sa ating lahat. Thank you so much for watching. At napaka-malaking bagay po ay nanood kayo sa amin, ay makabuluhan naman namin pinag-usapan sa experience ni Kuya, almost 30 years na retired OFW, ay malaking bagay po ang naitulong niya sa atin, even na ay nandito kami ngayon sa naka-standby lang habang nag-aantay ng boarding gate namin, ay marami tayo na pag-usapan. Maraming salamat po at thank you so much for watching. Hanggang sa susunod natin na topic, na tingnan natin kung ano pang pwede natin pag-usapan, yung mga ma-pick up natin mga kababayan, na makapigbigay tayo ng mga personal experience, yung mga experience sa buhay nila, kung paano sila ay umunlad, paano sila nagtrabaho, and paano sila ay makabigay sa atin ng konting gabay para naman ay mapaunlad ang sarili nating buhay, na magiging gabay sila in a small tip. Sa malaking bagay po ito para ay makabigay ng tulong sa atin kahit lang naman na ay ideas, experience, na malaking bagay po yun guys, na magagamit natin. Kung sakaling pwede natin gamitin natin. Kung hindi, so it's okay. Diba, kuya, it's okay lang. Pero tanggapin nyo. Oo, tanggapin nyo yung suggestion. Kung ano yung napakinggan nyo sa amin, it will help. Oo. Agree. It will help us. It will help us grow and for the benefits of sa atin at saka sa ating mga kababayan at sa magiging future trabaho natin at mga employers natin in the future. So thank you very much guys. May Allah, God bless us all. At sana po ay maganda po ang araw natin ngayong lahat, ay masagana po ang araw na ito para sa ating lahat. Magandang umaga po. Okay. Basta, thank you sana po sa pinap. Oo. Ay. Sabay ganun. Thank you. Oo. Ganda. Kuya, pwede nyo yun So, 1-3 man ha? Oo, punta na tayo kuya. Sa'yo, wala pa? PBA pa rin. So, taga-PBA ka pa rin. Taga-PBA pa yan siya. Oo. Kapag toilet muna bago sa
131. Sana 131, malalim lang. Oo.